Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo na muli ay kanyang nagkalooban ng pag-aaral. Tayo na muli ay mag-aral ng kanyang mga salita. Sinasabi dyan, the impress of heaven. It's May 27. Sa Hebrews 8 verse 5, See saith he that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. Ang salita ng Diyos nagpapakita na ang lahat ng bagay ay binigyan niya na tayo ng halimbawa upang atin siyang masunod. Lalo na yung salita niya na nung nagsalita siya sa bundok. The Lord gave an important lesson to His people in all ages. When to Moses on the mount, He gave His instruction in regarding the building of the tabernacle. In that work, He required perfection in every detail. So, ang Panginoon ay nagbigay ng importanteng pag-aaral sa kanyang bayan sa panahon ni Moses. Nung nandun siya sa bundok, siya ay nagbigay ng instruction regarding sa pag-build ng tabernacle. At sa paggawa nito ay required talaga yung pag-perfect na paggawa sa bawat detalye ng paggawa nito. As wickedness in the world becomes more pronounced and the teachings of evil are more fully developed and widely accepted, the teachings of Christ are to stand forth exemplify in the lives of converted men and women. So alam natin na nagpapatunay ang salita ng Diyos na ang mundo natin ay napakasama na at ang lahat ng kasinungalingan na pagtuturo ng kaaway ay talagang fully developed na sa ating buhay, sa buhay ng mundo. At ito'y kanilang tinatanggap. Kaya nga ang turo ni Kristo ay kinakailangan na tumayo sa atin at maging matatag ito. Kaya nanawa ay makonvert na yung mga tao, lalaki at babae, ay makonvert sa katotohanan. Into all to which the Christian sets his hand should be woven the thought of the life eternal. If the work performed is agricultural or mechanical in its nature, it may still be after the pattern of the heavenly. So sa lahat ng mga Kristiyano na naghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan silang gumawa sa gawain ng Panginoon kahit saan sila ilagay ng Panginoon, sa agriculture, mechanical, o anumang mga business na kanyang pinagkaloob sa kanila, ay gagamitin nila ito kung papaano masunod ang kalooban ng Panginoon. Dahil binigyan niya na tayo ng halimbawa na makalangit. The Lord demands uprightness in the smallest as well as the largest matters. Those who are accepted at last as members of the heavenly court will be men and women who here on earth have sought to carry out the Lord's will in every particular, who have sought to put the impress of heaven upon their earthly labor. So, nagdemand na po ang ating Panginoon na sa bawat maliliit o malalaking bagay na ating ginagawa ay gawin po natin sa pagpaparangal sa Kanya. At sa bawat miyembro ng makalangit na korte ay tinatanggap po ng Panginoon ang lahat ng lumalapit sa Kanya. At sa bawat tao dito sa mundo na nagdadala ng katotohanan sa mundo at nilalakaran ng Kanyang kalooban, particular na sa atin na ipakita ang mga makalangit sa pamamagitan ng ating mga gawain dito sa mundo. Ano man yung negosyo natin dito sa mundo, ay ipakita natin ang mga makalangit na bagay. Ipakilala natin sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. In order that the earthly tabernacle might represent the heavenly, it must be perfect in all its parts, and it must be in the smallest detail like the pattern in the heavens. So it is with the characters of those who are finally accepted in the sight of heaven. So, sa panahon ni Moses, in order sa mga earthly tabernacle, nagre-represent ito ng mga makalangit na tabernacle. At kinakailangan na perpekto ang paggagawa na ito sa lahat ng parte. Kahit sa mga maliliit na detalye, binigyan na tayo ng pattern ng Panginoon na makalangit na halimbawa para masunod natin lalo na ang kanyang karakter. Sa lahat ng tumatanggap sa Kanya ay magkakaroon ito ng spiritual eyesight, magkakaroon ito ng makalangit na pangunawa, makalangit na pananaw sa buhay para
para ma-dwell nila ang kalooban ng Panginoon. The Son of God came down to earth that in Him men and women might have a representation of the perfect characters which alone God could accept. So tandaan natin na ang anak lamang ng Diyos ay ang ating tanging pag-asa para makamit natin yung perpektong katangian na tinatanggap ng Diyos sa kanyang sarili mismo. Kaya by beholding Him, we become changed. At kinakailangan natin itong ma-develop sa ating buhay. Sa mga lalaki at babae na nagnanais na makamit ang kaligtasan, si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa para makamit ito. Through the grace of Christ, every provision has been made for the salvation of the human family. It is possible for every transaction entered into by those who claim to be Christians to be as pure as were the deeds of Christ. So, wala nang iba kundi ang biyaya lamang ni Kristo sa bawat probisyon ng kanyang pinagkaloob sa atin. Ginawa niya ang ating sariling kaligtasan para maligtas ang bawat pamilya ng tao. At posible para sa atin na sa bawat transaksyon natin sa buhay, bawat negosyo natin ginagawa, ay makatanggap po tayo ng mga pagpapala at may pabahagi din natin sa iba. Yung tunay, yung dalisay na relihiyon ni Kristo ang maipakita natin sa ating buhay, ang kanyang karakter sa paggawa, kung papaano siya gumawa, papaano siya kumilos at nagsalita. And the soul who accepts the virtues of Christ's character and appropriates the merits of His life is as precious in the sight of God as was His own beloved Son. So ang kaluluwa na tumatanggap sa kabutihan ni Kristo sa kanyang karakter ay talagang makakamit ito. Na sa pamamagitan ng merito ni Kristo, makakamit niya ang buhay ng Panginoon na siyang katanggap-tanggap sa paanan sa mata ng Diyos na sa kanyang kaisa-isang anak, dahil nga siya nga, si Kristo lang talaga ang ating tanging pag-asa sa kaligtasan at ito lamang ang magiging katanggap-tanggap sa Ama. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso. Dahil si Kristo po ang nagpakatawang tao para tayo ay maligtas. At para ma-impress niya ang mga makalangit na bagay. At magiging tunay siyang halimbawa natin. At sa bawat halimbawa na pinapakita ni Kristo sa atin, masunod natin siya. At hindi tayo mahirapan dahil nga hindi mabibigat yung kanyang kalooban. Magiging free po tayo mula sa pagkakasala tungo sa kabanalan kung ating sinusunod ng tapat ang Panginoon. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po.